Sa simula ng aklat ng pahayag, nakikita natin si Apostol Juan na dinala sa isang makalangit na pangitain. Siya ay itinapon sa isla ng Patmos, malayo sa kaniyang bayan, iniwan, inuusig dahil sa kaniyang pananampalataya. Ngunit doon mismo sa pag-iisa, ipinakita ng Diyos sa kaniya ang mga hiwaga ng hinaharap, at sa kaniyang mata bumukas ang langit. Ang trono ng Diyos ay kumislap sa liwanag, at ang mga nilalang sa paligid ay sumasamba, sumisigaw ng, "Banal, banal, banal ang Panginoon." At mula sa kalangitan, dumating ang mga larawan ng paghatol, mga pangyayaring yayanig sa buong daigdig. At dito nagsisimula ang kwento ng 7 trumpeta at 7 mangkok ng galit ng Diyos. Isang larawan ng sukdulang katarungan, ngunit isang paalala rin ng biyaya na may pagkakataon pang magbalik loob ang tao bago dumating ang wakas. Ang unang tanong, bakit trumpeta? Sa kasaysayan ng Israel, ang trumpeta ay isang tandang babala, isang pagtawag sa digmaan, isang pagsisimula ng selebrasyon o isang paalala na ang Diyos ay dumarating. Sa bundok ng Sinai, nang ibigay ang 10 utos, umalingaw-ngaw ang tunog ng trumpeta. Sa panahon ng mga hukbo, ginagamit ang trumpeta para tawagin ang mga sundalo. Kaya't ang 7 trumpeta sa pahayag ay nagsisilbing hudyat ng sunod-sunod na paghatol. Ito ay warning na ang Diyos ay hindi mananatiling tahimik magpakailanman. At sino ang may dala ng mga trumpeta? Walang iba kundi ang mga anghel, 7 makapangyarihang anghel ang lumapit sa harap ng Diyos. Bawat isa'y tumanggap ng trumpeta. Tumahimik sa langit ng halos kalahating oras. Isang katahimikan na nakapangingilabot. Sapagkat bago dumating ang trahedya, laging may sandali ng katahimikan. At mula sa altar ng Diyos, umakyat ang usok ng mga panalangin ng mga banal. Mga panalangin iniyak ng mga ina, mga panalangin ipinatong ng mga martir, mga panalangin iniangat ng mga matagal nang naghihintay ng hustisya, at sinagot ng Diyos. Ang unang anghel ay pinatunog ang trumpeta, at bumagsak sa lupa ang yelo at apoy na may halong dugo. Ang 2 bahagi ng mundo ay sinunog kasama ang mga puno at lahat ng damo. Isipin mo ang gulat ng sangkatauhan, mga kagubatan na dating luntian, biglang nagiging abo, mga bukirin na nagbibigay buhay, biglang nawawala. Ito ay paalala na ang kalikasan na madalas nating inaabuso ay hindi mananatiling tahimik. Pagkatapos tumunog ang 2 trumpeta, at parang isang malaking bundok na nagliliyab ay inihagis sa dagat. Ang 3 bahagi ng dagat ay naging dugo. Ang mga nilalang sa dagat ay namatay at ang mga barko ay nawasak. Para bang mismong karagatan na nagbibigay ng buhay ay nagiging lugar ng kamatayan. Sa sinaunang kultura, ang dagat ay simbolo ng kaguluhan at panganib. Ngayon, ito'y nagiging larawan ng pagbagsak ng mga sistemang ekonomiya at ng kabuhayan ng mga tao. Ang 3 trumpeta ay tumunog, isang malaking bituin, nagliliyab, ay bumagsak mula sa langit. Ang pangalan nito, Agenjo o wormwood. Ang 3 bahagi ng mga ilog at mga bukal ng tubig ay naging mapait. Marami ang namatay dahil ang tubig ay naging lason. Isang larawan ng espiritual na katotohanan, kapag ang tao ay patuloy na tumalikod sa Diyos, ang mga bukal ng buhay ay nagiging bukal ng kamatayan. Sumunod ang 4 na trumpeta. Ang 3 bahagi ng araw, buwan at mga bituin ay tinamaan. Ang liwanag ay nabawasan. Ang mundo ay nalubog sa kadiliman. Ang liwanag na nagsisilbing gabay sa tao ay biglang nawala. Sa kasaysayan ng Israel, ang kadiliman ay tanda ng paghuhusga. Sa Ehipto, bago palayain ng Israel, nagkaroon ng 3 araw na dilim. Ngayon, ang buong mundo ay nakakaranas ng parehong sindak. Pagkatapos ng 4 na trumpeta, isang agila ang lumipad sa kalagitnaan ng langit, sumisigaw, "Kasawian!"
Kasawian, kasawian sa mga naninirahan sa lupa dahil sa mga susunod pang tunog ng trumpeta. Parang hindi pa sapat ang nangyari, may babala pang mas matindi pa ang darating. Tumunog ang ikalimang trumpeta at bumukas ang balon ng kalaliman. Lumabas ang usok na parang mula sa isang malaking pugon at mula rito'y lumabas ang mga balang. Ngunit hindi ito ordinaryong balang. Ang anyo nila'y parang mga kabayong handang sa digmaan. May korona sa ulo, mukha ng tao, buhok na parang babae, ngipin na parang leyon, at buntot na may pangsakit na gaya ng alakdan. Hindi sila pinayagang saktan ng damo o halaman, kundi ang mga taong walang tatak ng Diyos sa kanilang noo. Pinahirapan nila ang mga tao sa loob ng 5 buwan. Ang sakit ay tulad ng kagat ng alakdan at ang mga tao ay nanaisin ng mamatay ngunit hindi makakamtan ang kamatayan. Ang pinuno ng mga nilalang na ito ay si Abaddon, na ang ibig sabihin ay maninira. Tumunog ang ika-6 na trumpeta. 4 na anghel na nakagapos sa malaking ilog ng Euphrates ang pinalaya. Sila'y naghanda para sa oras, araw, buwan at taon upang pumatay ng 3 bahagi ng mga tao at dumating ang hukbo ng 200 milyong mga ngabayo. Ang mga kabayo ay may ulo na parang leon at mula sa kanilang bibig ay lumalabas ang apoy, usok at asupre. Sa pamamagitan ng 3 salot na ito, namatay ang 3 bahagi ng sangkatauhan. Ngunit kahit ganito, hindi pa rin nagsisi ang mga tao. Patuloy silang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, patuloy silang gumawa ng kasamaan. At sa lahat ng ito, makikita natin ang larawan ng katigasan ng puso ng tao. Kahit na ang Diyos ay nagbibigay ng babala, kahit na ang mundo ay yumanig at ang kalikasan ay bumagsak, marami pa ring hindi tumatalikod sa kasalanan. Isang paalala para sa atin ngayon. Huwag nating hintayin ang araw ng paghuhusga bago tayo magbalik loob. Ngunit hindi dito nagtatapos. Sapagkat ang 7 trumpeta ay tutunog at ito'y magdadala ng huling pahayag ng Diyos. Ngunit bago iyon, ipinasok ni Juan ang ilang pangitain, ang 2 saksi, ang babae at ang dragon, at ang halimaw mula sa dagat at lupa. Mga pangyayaring magpapakita kung gaano kalala ang laban sa pagitan ng mabuti at masama. Ang 7 trumpeta ng tumunog, isang malakas na tinig ang sumigaw. Ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo, at siya'y maghahari magpakailanman. At ang mga matatanda sa trono ay sumamba, sinasabing, "Ikaw na makapangyarihan, narito ang iyong paghuhusga at narito rin ang iyong gantimpala para sa mga lingkod mo." Ngunit sa halip na matapos na, ipinakita ang 7 mangkok ng galit ng Diyos. Kung ang trompeta ay babala, ang mga mangkok ay ang ganap na pagbuhos ng hatol, wala ng tigil, wala ng pahinga. At ngayon, pumasok tayo sa mas mabigat na bahagi ng pangitain, ang pagbubuhos ng 7 mangkok ng galit ng Diyos. Kung sa 7 trumpeta ay mga babala ang ibinigay, dito sa 7 mangkok ay wala ng babala. Ito na ang huling paghatol, ang sukdulan ng galit laban sa kasamaan. At tulad ng isang tagpo sa korte, matapos ipakita ang mga ebidensya ng kasalanan ng tao, ngayon ay darating na ang sentensya. Ang unang anghel ay lumabas at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa. Biglang lumabas ang masasakit at nakakapanghinang sugat sa lahat ng may tanda ng halimaw at sumasamba sa larawan nito. Hindi ordinaryong sugat, kundi mga sugat na nagbibigay ng kirot at sakit na hindi matatakpan. Isipin mo ang mga tao na dati ipinagmamalaki ang kanilang kayamanan, kapangyarihan at ang kanilang pagtatalaga sa halimaw. Ngayon, ang kanilang balat ay sugatan, ang kanilang katawan ay puno ng kirot. Ang unang mangkok ay isang paalala na ang kasalanan ay may kasamang sugat, hindi lamang pisikal, kundi higit sa lahat, espiritual. Ang ikalawang anghel ay ibinuhos ang kanyang mangkok sa dagat, at ang dagat ay naging parang dugo ng isang patay.
Ang bawat nilalang na nasa dagat ay namatay. Kung sa trumpeta, 3 bahagi lang ang naapektuhan, ngayon wala nang natira. Ang buong dagat ay naging sementeryo. Ang dagat na dati ay simbolo ng buhay at kalakalan, ngayon ay naging larawan ng pagkasira. Ang lahat ng barko, pangisda at mga bansang umaasa sa dagat ay nakakita ng matinding pagbagsak. Ang 3 anghel ay ibinuhos ang kanyang mangkok sa mga ilog at mga bukal ng tubig. At ito'y naging dugo. At narinig ni Juan ang anghel ng mga tubig na nagsabi, "Matuwid ka, o banal, na humahatol ng ganito, sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta, at ngayon, dugo rin ang kanilang iinumin." Isang makapangyarihang pahayag ng hustisya. Ang mga tumanggi sa buhay ngayon ay uhaw at wala ng malinis na tubig. Ang isa sa pangunahing kailangan ng tao ay nawala. Ang 4 na anghel ay ibinuhos ang kanyang mangkok sa araw at binigyan ng kapangyarihan ang araw na sunugin ang mga tao sa pamamagitan ng matinding init. Ang mga tao'y nasunog ng apoy, ngunit sa halip na magsisi, nilapastangan nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito. Tingnan mo kung gaano katigas ang puso ng tao. Kahit sa gitna ng paghuhusga, pinipili pa rin nilang lumaban kaysa yumuko. Ang 5 anghel ay ibinuhos ang kanyang mangkok sa trono ng halimaw, at ang kaharian nito ay nabalot ng kadiliman. Kinagat ng mga tao ang kanilang mga dila dahil sa tindi ng sakit, ngunit patuloy pa rin nilang nilapastangan ng Diyos at hindi nagsisi sa kanilang mga gawa. Dito makikita natin ang pinakapuso ng kasamaan, ang matinding pagtanggi sa Diyos kahit na malinaw na nakikita ang kanyang kapangyarihan. Ang mga taong ito ay naging alipin ng halimaw at sa halip na humingi ng awa, mas pinili nilang magrebelde. Ang 6 na anghel ay ibinuhos ang kanyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. At ang tubig nito'y natuyo upang ihanda ang daan para sa mga hari mula sa silangan. At nakita ni Juan ang 3 maruruming espiritu na parang palaka na lumabas mula sa bibig ng dragon, ng halimaw at ng bulaang propeta. Sila ang mga espiritong mapangikayat na gumagawa ng mga tanda upang tipunin ang mga hari ng buong mundo para sa digmaan sa dakilang araw ng Diyos. At tinipon sila sa lugar na tinatawag na Armageddon, isang larawan ng huling labanan. Ang buong mundo ay nagkakaisa sa pag-aaklas laban sa Diyos at pinapayagan silang magtipon upang ipakita ang kahangalan ng kanilang paglaban. Ang 7 anghel ay ibinuhos ang kanyang mangkok sa hangin at isang malakas na tinig mula sa templo ng langit, mula sa trono ang nagsabi, "Naganap na," at dumating ang mga kidlat, kulog at lindol na hindi pa naranasan mula ng likhain ng tao. Ang dakilang lungsod ay nahati sa 3 bahagi at ang mga lungsod ng mga bansa ay gumuho. Ang Babylonia, ang dakilang lungsod na puno ng kasalanan at karangyaan, ay naalaala sa harap ng Diyos at bumagsak ang lahat ng mga magagandang pulo at ang lahat ng bundok ay nawala. Dito natin nakikita ang sukdulang larawan ng paghatol. Ang 7 trumpeta ay nagbigay babala. Ang 7 mangkok ay nagbigay katuparan. Sa bawat yugto, ang tao ay binigyan ng pagkakataong magsisi, ngunit marami pa ring tumanggi. Ngunit sa kabilang banda, makikita natin ang pag-ibig at awa ng Diyos para sa kanyang bayan. Sapagkat sa kabila ng lahat ng ito, ang mga tumanggap ng kanyang tanda, ang mga nagtataglay ng pananampalataya kay Kristo, ay pinangalagaan. Ngayon, isipin natin ito bilang isang pelikula sa ating isipan. Nakikita mo ang mga anghel nakatayo sa harap ng trono, may hawak na mga mangkok na kumikislap. Isa-isa nilang ibinubuhos at bawat pagbuhos ay yumanig sa mundo. Ang dagat na nagiging dugo,
ang mga ilog na nawalan ng buhay, ang araw na nagiging apoy, ang kadiliman na bumabalot sa buong kaharian ng halimaw, at ang mga espiritu na pumupunta sa mga hari ng daigdig upang himukin silang magtipon para sa huling labanan. At sa dulo, isang tinig mula sa langit, naganap na parang tunog ng martilyo ng hukom na bumagsak sa mesa, tanda na tapos na ang paglilitis. Ngunit huwag nating kalimutan, ang lahat ng ito ay hindi lamang mga pangyayaring darating. Ito rin ay mga paalala para sa atin ngayon. Ang bawat mangkok at bawat trumpeta ay larawan ng mga bagay na maaari na nating maranasan kahit sa kasalukuyan. Ang sugat ng kasalanan, ang dagat ng kaguluhan, ang tubig na mapait, ang apoy ng pagsubok, ang kadiliman ng kasalanan, ang panlilinlang ng mga espiritu, lahat ng ito ay totoo na sa buhay natin. Ngunit mayroong pag-asa, si Kristo, ang kordero ng Diyos, ang ating kanlungan. Kung titingnan natin mula sa pananaw ng kasaysayan, makikita rin natin na ang mga larawan ng pahayag ay hindi hiwalay sa mga naunang pangyayari. Sa Ehipto, dumating ang 10 salot bago palayain ang Israel. Ang tubig ay naging dugo, ang mga sugat ay lumabas sa katawan ng mga tao, at dumating ang kadiliman. Parang sinasabi ng Diyos, ito na ang huling Exodus. Ngunit sa halip na isang bansa lamang ang iligtas, buong mundo ang kanyang tinatawag. At kung babalikan natin ang mga propeta sa lumang tipan, paulit-ulit nilang binigkas ang parehong babala, na may darating na araw ng Panginoon, isang araw ng poot, ngunit para sa mga nananalig, ito'y araw ng kaligtasan. Nagkaya't sa pahayag, nakikita natin ang tugatog ng lahat ng babalang iyon. Dahil dito naiwan sa atin ang isang malalim na tanong. Sa gitna ng lahat ng babala at paghatol, nasaan tayo? Tayo ba'y kabilang sa mga tumanggi na kahit sa huli ay patuloy na lumalaban? O tayo ba'y kabilang sa mga tapat na nanatiling nagtataglay ng pananampalataya at naghintay sa araw na darating ang Panginoon? Ang 7 trumpeta at 7 mangkok ay hindi lamang kwento ng katapusan. Ito'y kwento ng Diyos na matagal nang nagtitiis, na paulit-ulit na nagbibigay ng pagkakataon, ngunit darating din ang araw na sasabihin niya, tama na. At kapag dumating ang araw na iyon, walang makakatakas sa kanyang hustisya. Ngunit ang mga nagtitiwala sa kordero ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Sino ang Babilonya? Sa kasaysayan, ito ang imperyong sumakop at sumira sa Jerusalem. Ngunit sa pahayag, ang Babilonya ay simbolo ng lahat ng sistemang laban sa Diyos. Ang mga imperyo, kultura at ideolohiya na nagtataguyod ng kasalanan at sumasalungat sa kabanalan. Sa pagbagsak ng Babilonya, malinaw ang mensahe. Walang kaharian ng tao, gaano man ito kayaman o kalakas, ang tatagal laban sa kaharian ng Diyos. Makikita rin natin dito na ang mga mangangalakal, hari at mamamayan na umaasa sa Babilonya ay nagluksa sa kanyang pagbagsak. Bakit? Dahil ang kanilang yaman at luho ay biglang nawala. Ang mga barko na punong-puno ng ginto, pilak, mamahaling bato, pabango, alak, langis at lahat ng kalakalan ay wala ng saysay. Sa loob lamang ng isang oras, ang lahat ng kanilang pinaghirapan at pinagkatiwalaan ay nawala. Isipin natin ito sa ating panahon. Ilang tao ang buong buhay na nagtitiwala sa pera, negosyo, kapangyarihan o relasyon, ngunit sa isang iglap maaari itong mawala. Ang Babilonya ay larawan ng maling sistema ng mundong ating kinakapitan, at ang pagbagsak nito ay babala na tanging ang Diyos lamang ang matibay na pundasyon. Matapos ang unang serye ng mga pangitain tungkol sa 7 trumpeta at 7 mangkok ng galit ng Diyos, hindi agad natapos ang kwento ni Juan. Sapagkat ang aklat ng pahayag ay hindi lamang sunod-sunod na larawan ng paghatol, kundi isang masalimuot na habi ng pangitain. Paulit-ulit na ibinabalik ang tagapakinig sa parehong mensahe, ngunit sa bawat ulit, mas malalim, mas masakit, mas totoo.
At dito sa ikalawang bahagi ng ating paglalakbay, makikita natin kung paano inilalarawan ng Diyos hindi lang ang pagbagsak ng mundo, kundi ang pagbagsak ng mismong sistemang nagpaluhod sa sangkatauhan. Ang Babilonya, ang huwad na relihiyon, at ang lahat ng kasinungalingan na itinayo ng tao laban sa kanya. Sa pagitan ng ikapitong trumpeta at ng huling pagbuhos ng mga mangkok, ipinasok ni Juan ang mga interlude, mga pangitain na nagbibigay linaw kung ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena. Isang malaking tanda ang lumitaw sa langit. Isang babae na nababalot ng araw, may buwan sa ilalim ng kanyang paa at isang korona ng 12 bituin sa kanyang ulo. Siya'y nagdadalang tao at sumisigaw sa hirap ng panganganak. At sa harap niya isang malaking dragon na pula, may 7 ulo at 10 sungay, handang lamunin ang sanggol na isisilang. Ngunit ang sanggol ay agad na dinala sa Diyos at sa kanyang trono, at ang babae ay tumakas sa ilang na inihanda ng Diyos para sa kanya. Ano ang ibig sabihin nito? Ang babae ay larawan ng bayan ng Diyos, Israel at ang Iglesia. Ang sanggol ay walang iba kundi si Mesiyas, si Jesus, na ipinanganak upang maging hari ng lahat ng bansa. Ang dragon ay si Satanas, na mula pa sa simula ay naghahangad na sirain ang plano ng Diyos. Ngunit sa halip na magtagumpay, siya'y itinapon sa lupa, kasama ang kanyang mga anghel. At mula noon, ang laban ay naging mas matindi, sapagkat ang dyablo ay alam na kaunti na lang ang kanyang panahon. Sa puntong ito naramdaman ni Juan na hindi lamang tungkol sa mga trumpeta at mangkok ang kwento. Ito ay tungkol sa isang digmaan na mas malalim kaysa sa nakikita ng tao. Isang digmaan sa pagitan ng mabuti at masama, sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan. Kaya't nang tumunog ang ikapitong trumpeta at dumating ang ikapitong mangkok, hindi lamang mga kalamidad ang ipinakita, kundi pati na rin ang pagbagsak ng Babilonya, ang dakilang lungsod na simbolo ng kasalanan, huwad na relihiyon at korupsyon ng mundo. Sa pangitain, nakita ni Juan ang isang babae na nakasakay sa isang pulang halimaw na puno ng mga pangalan ng pamumusong, may 7 ulo at 10 sungay. Ang babae ay nakadamit ng purpura at pula, nakasuot ng ginto, mamahaling bato at mga perlas. Sa kanyang kamay ay may gintong kopa na puno ng mga kasuklam-suklam at maruruming bagay ng kanyang pakikiapid. Sa kanyang noo ay nakasulat, Misteryo, dakilang Babilonya, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Nakaupo siya sa ibabaw ng maraming tubig, na larawan ng mga tao, mga bansa at mga wika. Ito ang Babilonya na paulit-ulit na binanggit ng mga propeta. Sa panahon ni Daniel, ang Babilonya ay simbolo ng kapangyarihang laban sa Diyos. Ngayon, ito ay larawan ng lahat ng imperyo at sistemang nagtataguyod ng kasalanan, ng lahat ng relihiyong nagpapanggap na makadiyos, ngunit nagtuturo ng kasinungalingan, ng lahat ng kayamanan at kalakalang ginamit para alipinin ang tao. Kaya't nang bumuhos ang mga mangkok, hindi lamang kalikasan ang bumigay. Bumigay rin ang buong istruktura ng Babilonya. Narinig ni Juan ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsabi, Bumagsak, bumagsak ang dakilang Babilonya. At ang lahat ng mga mangangalakal ng lupa ay tumangis sapagkat wala nang bibili ng kanilang mga kalakal. Ginto, pilak, mamahaling bato, lino, seda, kahoy na mahalaga, alak, langis, trigo, baka, tupa, kabayo, karwahe, at maging mga alipin at kaluluwa ng tao. Ang kanilang kalakalan ay biglang natigil at ang kanilang kayamanan ay naglaho. Isang larawan ng pagbagsak ng ekonomiya ng mundo na dati inaakala ng tao na matibay at walang katapusan. Ngunit habang tumatangis ang mga mangangalakal, isang bagong tinig ang narinig sa langit. Ang mga banal, ang mga propeta at ang mga apostol ay nagalak sapagkat sa wakas ipinaghiganti ng Diyos ang dugo ng kanyang mga lingkod.
Ang Babilonya na nagpasasa sa dugo ng mga martir ay hindi nakatakas sa hustisya. At dito natin makikita ang dalawang magkaibang larawan, ang mundo na umiiyak dahil nawala ang kanilang yaman at ang langit na nagagalak dahil dumating na ang hustisya. Isang paalala sa atin, alin ang mas mahalaga, ang yaman at kasiyahan ng mundo o ang katuparan ng kalooban ng Diyos? Ngayon, ipagpatuloy natin ang pagtingin sa 7 mangkok. Sapagkat matapos ang pagbagsak ng Babilonya, ipinakita naman ni Juan ang huling labanan, at dito papasok ang mga hari ng mundo, tinipon sa lugar na tinatawag na Armageddon. Ang tanong, bakit hinayaan ng Diyos na magtipon ang mga ito? Sapagkat nais niyang ipakita na kahit gaano kalaki ang hukbo ng tao, hindi sila makapagtatagumpay laban sa kanyang kapangyarihan. Sa puntong ito ng pangitain, makikita natin ang tensyon na unti-unting tumataas. Ang mga tao sa lupa ay patuloy na tumatanggi, patuloy na sumusunod sa halimaw, patuloy na nagtatayo ng kanilang sariling imperyo. Ngunit ang Diyos ay naghahanda na ng kanyang huling pagkilos, at sa sandaling bumuhos ang 7 mangkok, at narinig ang tinig na nagsabi, "Naganap na!" Ito ang hudyat na ang lahat ay nagtapos na. Ngunit ano ang ibig sabihin ng salitang naganap na? Para itong salitang sinabi rin ni Jesus sa krus, tapos na. Sa krus, tinapos niya ang gawain ng kaligtasan. Sa pahayag, tinapos ng Diyos ang gawain ng paghatol. Ang dalawang katagang ito ay magkaugnay. Ang isa'y nagsasabing, tapos na ang gawaing pagliligtas. At ang isa'y nagsasabing, tapos na ang gawaing paghuhukom, dalawang mukha ng parehong katarungan ng Diyos. At mula dito, lumipat ang pangitain sa isang mas maningning na larawan. Sapagkat matapos ang kadiliman, dumating ang liwanag. Matapos ang paghuhusga, dumating ang kaligtasan. At makikita natin ito nang ipakita ni Juan ang kasal ng kordero. Ang iglesia na inilarawan bilang nobya na nakabihis ng pinakadalisay at pinakamaputing lino ay ipinagkaloob kay Kristo ang kordero na nag-alay ng kanyang sarili at narinig ang tinig ng napakaraming tao, gaya ng ugong ng maraming tubig at kulog na malakas. Aleluya! Sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan ay naghahari. Sa puntong ito, ang kontrast ay napakaliwanag. Ang Babilonya, ang huwad na babae na nakasakay sa halimaw, ay bumagsak. Ngunit ang tunay na babae na nakipag-isa kay Kristo ay itinaas. Ang huwad na kayamanan ng mundo ay naglaho, ngunit ang kayamanan ng kalangitan ay dumating. Ang kasal ng kordero ay larawan ng sukdulang kagalakan ng mga tapat, na sa wakas ay makakasama nila ang kanilang Panginoon magpakailanman. Kung sa unang bahagi ng ating paglalarawan ay nakita natin ang pagbagsak ng Babilonya at ang pag-iyak ng mga hari at mga ngalakal, sa ikalawang bahagi naman ay makikita natin ang masidhing larawan ng huling digmaan at ang pagbabalik ng hari ng mga hari. Narinig ni Juan ang langit na nabuksan at heto isang puting kabayo ang lumabas. Ang nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo at siya'y humahatol at nakikipaglaban ng matuwid. Ang kanyang mga mata ay parang naglalagablab na apoy at sa kanyang ulo ay maraming korona. Mayroon siyang pangalang nakasulat na hindi nalalaman ni Numan kundi siya lamang. Nakasuot siya ng damit na nabahira ng dugo at ang kanyang pangalan ay ang Salita ng Diyos. Kasunod niya ang mga hukbo ng langit, nakasakay rin sa mga kabayo at nakadamit ng pinunglino na maputi at dalisay. Mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang matalim na tabak na sa pamamagitan nito'y sasaktan niya ang mga bansa. Pamamahalaan niya sila sa pamamagitan ng pamalo na bakal at tatapakan niya ang pisaan ng mga ubas ng puot at galit ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa kanyang damit at sa kanyang hita ay nakasulat ang pangalan, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon.
Ito ang sandaling matagal nang hinihintay ng mga tapat, ang pagbabalik ni Kristo bilang mandirigmang hari. Sa una, dumating siya bilang kordero, tahimik, handang ialay ang sarili. Ngunit sa huli, darating siya bilang leon, handang durugin ang lahat ng kasamaan. Ang dalawang anyo na ito, ang kordero at ang leon, ay iisang Kristo, iisang tagapagligtas, iisang hukom. At nakita ni Juan ang isang anghel na nakatayo sa araw. Sumigaw siya sa lahat ng ibon na lumilipad sa himpapawid. Halikayo, magtipon kayo sa dakilang hapunan ng Diyos upang kayo'y makakain ng mga bangkay ng mga hari, mga pinuno, mga malalakas, mga kabayo at ng mga nakasakay dito at ng lahat maging alipin o malaya, maliliit o malalaki. At nakita ko ang halimaw at ang mga hari ng lupa at ang kanilang mga hukbo na nagtipon upang makipagdigma laban sa nakasakay sa kabayo at sa kanyang hukbo. Ngunit ang halimaw ay nadakip at kasama nito ang huwad na propeta na gumawa ng mga tanda sa harap niya na sa pamamagitan nito ay nilinlang niya ang mga tumanggap ng tatak ng halimaw at ang mga sumamba sa larawan nito. Sila'y itinapon ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab ng asupre. Ang iba naman ay pinatay sa pamamagitan ng tabak na lumabas sa bibig ng nakasakay sa kabayo at ang lahat ng mga ibon ay nabusog sa kanilang laman. Ano ang larawan na ito? Isang malinaw na pahayag. Hindi kayang lumaban ng tao, gaano man kalakas, laban sa Diyos. Kahit ang pinakamalaking hukbo, kahit ang pinakamarurunong na pinuno, kahit ang pinakaorganisadong sistema ng tao, lahat ay mawawala kapag dumating na ang hatol ng Panginoon. Pagkatapos nito, nakita ni Juan ang isang anghel na bumababa mula sa langit, may hawak na malaking kadena at susi ng kalaliman. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at si Satanas, at iginapos siya sa loob ng 1,000 taon. Itinapon siya sa kalaliman, isinara at tinatakan ito, upang hindi na niya mailigaw ang mga bansa hanggat hindi natatapos ang 1,000 taon. Tinapon siya sa kalaliman, isinara at tinatakan ito upang hindi na niya mailigaw ang mga bansa hanggat hindi natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, siya'y palalayain sa maikling panahon. Sa panahong iyon, umupo ang mga trono at sila'y binigyan ng kapangyarihang humatol. Nakita rin ni Juan ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa kanilang patutuo kay Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa halimaw ni sa kanyang larawan at hindi tumanggap ng tatak sa kanilang noo at sa kanilang kamay. Sila'y nabuhay at naghari kay Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang tinatawag na milenyo, ang 1,000 taon ng paghahari ni Kristo at ng kanyang mga banal. Isang larawan ng tagumpay, isang larawan ng gantimpala para sa mga nanatiling tapat. Habang ang Diablo ay iginapos, ang bayan ng Diyos ay nakaranas ng kapayapaan at katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Ngunit matapos ang 1,000 taon, si Satanas ay palalayain sa kanyang bilangguan. Lalabas siya upang iligaw ang mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sina Gog at Magog, upang tipunin sila para sa digmaan. Ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Umakyat sila sa buong lapad ng lupa at pinaligiran ang kampamento ng mga banal at ang lungsod na minamahal. Ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok sila. At ang Diablo na dumaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre, kung saan naroroon ang halimaw at ang huwad na propeta. At sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Sa puntong ito, malinaw na ang wakas ng kasamaan. Ang halimaw ay nawala, ang huwad na propeta ay nawala, at si Satanas mismo ay wala na. Ang 3 pinakamalalaking kaaway ng Diyos at ng kanyang bayan ay tuluyan ng nagapi. At narito ang pinakahuling larawan ng lahat, ang dakilang puting trono. Nakita ni Juan ang isang malaking puting trono at ang nakaupo rito.
Sa kanyang harapan ay tumakas ang lupa at langit, at wala nang natagpo ang lugar para sa kanila. Nakita niya ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakatayo sa harap ng trono at nabuksan ang mga aklat. Nabuksan din ng isang aklat, ang aklat ng buhay, at hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakasulat sa mga aklat. Ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. At sila'y hinatulan bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. At ang sinumang hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Narito ang sukdulan ng lahat, ang paghuhukom. Wala nang makakatakas, wala nang makakapagtago. Ang lahat ng tao, mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit, ay haharap sa Diyos. At ang tanong lamang ay ito, nakasulat ba ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Kung hindi, ang hantungan ay lawa ng apoy. Ngunit kung oo, may naghihintay na bagong langit at bagong lupa. At dito pumasok ang pinakamaningning na bahagi ng pangitain. Nakita ni Juan ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at wala na ang dagat. Nakita rin niya ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababa mula sa langit mula sa Diyos, nakahandang gaya ng isang babaeng ikakasal na inayusan para sa kanyang asawa. Narinig niya ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, "Narito, ang tahanan ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahan kasama nila, at sila'y magiging bayan niya, at ang Diyos mismo ay makakapiling nila at magiging Diyos nila. Papahirin niya ang bawat luha mula sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni ng pagdadalamhati, ni ng pagtangis, ni ng sakit, sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na." Isang pangako na higit sa lahat ng sakit at pasakit ng mundo. Isang larawan ng bagong simula, isang pangakong walang hanggan. Sa huli, ang mga hari ng sanlibutan, tinipon ng mga demonyo, ay nagsama-sama laban sa Diyos. Ngunit hindi ito patas na laban, sapagkat nang dumating si Jesus, siya'y nakasakay sa isang puting kabayo, at ang kanyang pangalan ay tapat at totoo. Siya'y humahatol at nakikipagdigma sa katarungan. Ang kanyang mga mata ay parang nagliliyab na apoy, at sa kanyang ulo ay maraming korona. Ang kanyang kasuotan ay nalublob sa dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na Salita ng Diyos. Kasama niya ang hukbo ng langit, nakasuot ng puting lino, malinis at dalisay, at sila'y nakasakay rin sa mga kabayo. Sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang matalim na tabak upang lipulin ang mga bansa. At sa kanyang kasuotan at hita ay nakasulat ang pangalan, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nang magsimula ang labanan, hindi ito naging mahabang digmaan. Ang mga hukbo na sumama sa kanila ay napatay ng tabak na lumabas mula sa bibig ni Kristo, at ang mga ibon ay nabusog sa kanilang laman. Ito ang rurok ng Armageddon, hindi isang digmaang pantay, kundi isang malinaw na tagumpay ng Diyos laban sa kasamaan. Mga kapatid, ang 7 trumpeta at 7 mangkok ng puot ay hindi lamang kwento ng hinaharap. Ito'y babala at paalala sa atin ngayon. Ang mga pangyayari ay nagsisigaw ng mensahe, huwag kang kumapit sa mundong ito, lahat ng bagay, pera, negosyo, kaharian, yaman, kasiyahan ay mawawala. Ang tunay na ligtas lamang ay ang may tatak ng Diyos sa kanilang buhay. Ano ang ibig sabihin nito sa ating panahon? Sa bawat sakuna, digmaan, pandemya o personal na pagsubok, tanungin natin ang ating sarili, natututo ba tayo? Nagsisisi ba tayo? O gaya ng mga taong inilarawan sa pahayag, lalo lamang ba tayong nagiging matigas at lumalayo sa Diyos?
Ang Armageddon ay hindi lamang huling digmaan sa dulo ng panahon, kundi larawan din ng espiritual na digmaan na ating kinakaharap araw-araw. Ang ating puso ay laging nasa pagitan ng dalawang kampo, ang kampo ng Diyos at ang kampo ng kasalanan. Ang tanong ay, kanino tayo sasama? Sa huli, malinaw ang mensahe ng pahayag, hindi magtatagumpay ang kasamaan. Ang halimaw, ang bulaang propeta at maging si Satanas ay may hangganan. Ang kanilang kapangyarihan ay pansamantala at sila'y tiyak na gugupuin ng Diyos. Ngunit ang kaharian ng Diyos ay walang hanggan. Kaya't sa gitna ng ating mga pagsubok ngayon, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang mga trompeta at mangkok ay maaaring nakakatakot, ngunit ang kanilang layunin ay ipakita na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay. At kung tayo'y nasa Kanya, wala tayong dapat ikatakot. Mga kapatid, habang isinasara natin ang pag-aaral na ito, tandaan natin ang mga salita ni Jesus. Narito, ako'y dumarating na madali. Ang aking gantimpala ay dala ko upang ibigay sa bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ang tanong, handa ka na ba?